Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 80 at DZRH. Manila, patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jet Umaga, Pilipinas! 39 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Balikan muna natin ang Albay. Naku, may mga volcanic debris na naipon dito sa may Isigali. At yan daw po ang pinangangambahan ng mga barangay at mga residente malapit sa lugar. Detalye mula kay Ruel Saldico, RH18. Diyos maraming aga, Ruel. Diyos maraming aga, Kuya Angel, patuloy na ikinababahala ng mga autoridad ang malaking naipong volcanic debris sa Maisi sa Daraga Albay sa panan ng mayon na volcano. Kasunod na naganap na aspol noong Mayo 2. Ayon kay Daraga Mayor Victor Perete, nasa 5 munong barangay ang maaaring managay sa panganib sakaling makaranas ng malakas na pagulan dahil sa posibleng rumaragasa. Pababa naman ang maluwag na volcanic materials at makaapekto sa mga kalapit na komunidad. Sa sinagawang ocular inspection na paglaban na nagsimula na magbago ang daloy ng lahar matapos mapuno ng volcanic debris ang mga dating daluyan o sa lugar dahilan upang magkaroon ng bagong posibleng gaanan ang pag-agos nito. Dahil dito, ipinatupad naman ng mahigpit na no human activity policy na apektadong lugar upang maiwasan ang anumang sakuna. Samantalang nakatutok naman ang Philippine National Police at ang mga otoridad ng opisyal sa barangay ng 24/7 na upang i-monitor o upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at agarang makapag-responde sa anumang mga banta. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos Ruel, ay may buntag, may ngaagan sa mga katuran sa Negros, may buntag sa mga taga-Bantayan Island sa Cebu. Dako muna tayo ng Washington, yun daw pong suspect sa pamamaril sa isang dinner ng mga White House correspondents, formal lang kinasuhan ng attempted assassination laban po kay attempted assassination kay President Trump. Detalye na balita mula kay Joy John Balarite Akon live mula sa Washington. Joy John. Kinasuhan na nga Kuya Angel yung suspect sa White House dinner nitong nakalipas lamang na kahapon. Actually nagkaroon ng pagkakaso sa kanya, pero kahapon Kuya Angel, isang lalaki po ang namaril malapit po sa White House. Ito po ay sa loob ng tinatawag na National Mall, ilang hakbang lamang sa White House. At ito po ay kinilala na ng mga otoridad. Ang pangalan ay si Michael Marks, isang nasa hustong gulang. Ito po ay 45 years old mula sa Texas. Kasalukuyan itong nasa hospital at nasa serious but stable condition. Ayon sa mga otoridad, matapos barilin ng mga Secret Service agent sa likod at binti. Inaasahan sasampa din siya ng kasong reklamong kriminal gaya po ng assault on federal officers at weapons violations. Nangyari ito kahapon lamang ng alas 3 ng hapon at kasama din sa nabaril ng suspect ay isang bystander na teenager. At ito po ay nangyari sa 15th Street at Independence Avenue malapit lamang sa Washington Monument at sa White House. Samantala Kuya Angel, babanggitin ko lang dahil nagkaroon po ng pagpupulong si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth na bagamat nagkaroon po ng bagong sagupaan ngayon dyan sa Strait of Hormuz, hindi pa tapos at patuloy na umiiral pa rin po ang tigil putukan sa nasabing karagatan dyan sa Iran.
At ayon pa sa kay Joint Chief of Staff Dan Kane, nakapagtala ang US ng mahigit na 10 beses na pag-atake mula sa Iran simula nang ideklara ang ceasefire. Ngunit ang mga ito ay tinuturing pa rin below the threshold at hindi pa sapat para tuluyang muling magsimula ang malawakang gera doon. Formal na inirawan ni Hegseth ang Project Freedom mission bilang isang pansamantala ngunit locked and loaded na defensive operations. Sa nasabing misyon, ngayon, Kuya Angel, mga kababayan, nagtayo ang US military ng tinatawag nilang Red, White, and Blue Dome sa ibabaw ng Strait of Hormuz gamit ang mga destroyer ships, fighter jets at 24/7 drone surveillance upang gabayan ang mga inosenteng komersyal na barko at protektahan sila mula sa pangingikil o pag-atake ng pwersa ng military ng Iran. Kuya Angel. Magkano ngayon ang Brent crude? Yan ang magandang balita ngayon. Oh. Ang magandang balita ngayon, Kuya Angel, bumaba po ngayon ang Brent crude. Magkano? Diba? Magkano? Yung dapat dandahan lang muna para ano. Kahapon ay $114 kada bareles. Ngayon po ay bumaba po ng $3.44. Ito po ngayon ay nasa $110 kada bariles. 110. Yan po ang Brent crude. Sa WTI naman crude ay $102. Ayan. Kada bariles. So $3 ang ibinaba. So 110. Kahapon 114. Ayan. Ay, naku, thank you. 114, nilalapat ko sa iyo. Sana, natin, 114. Sana bumaba pa, no? Dahil okay naman pala at binding pa rin yung ceasefire. Ayan. Correct. Sana naman magtuloy-tuloy. Para patuloy na bumaba ang presyo. Sana magtuloy-tuloy. Yes, ayan. Pero mataas pa rin po ang presyo ng gasolina dyan sa California. Ito po ay ang average po ay sa California ay $6.13. Dito po sa amin sa Washington DC ay naglalaro lamang po sa $4.483 kada kada galon. Per gallon. Ayan. Okay. Sige, at least yun ang magandang development, Joy John, ano ha? Bumaba na yung Brent crude hanggang $3. Thank you. Magandang umaga. Magandang umaga at balik sa iyo, Kuya Angel. Si Joy John Balarating ako live mula po sa Washington. Defense Secretary Chiroro, ipinagtanggol naman ang Tomahawk missile firing sa Balikatan 2026. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, bumelta si Defense Secretary Gibot Chodoro sa mga umaalma sa pagpapaputok ng Tomahawk missile sa Pilipinas sa pamamagitan ng Typhoon Medium Range Capability System ng Amerika sa unang pagkakataon. Kasunod dito ng tagumpay na live fire ng armas mula Tacloban City Airport patungo sa isang target na nasa Laor, Nueva Ecija. May 630 kilometers ang layo distansya. Kirong din na ito ng koalisyong makabayan, tinawag nilang pagmimistulang playground ng Pilipinas sa military activities ng Estados Unidos. Sagot naman ni Chodoro, maaaring kampi ng mga kalaban ng security interest na bansa ang mga kumukontra sa pagpapahusay ng samdatahang lakas tulad na lamang ng pagsasagawa ng balikatan drills. Binigyang tingin ng kalihim na bahagi ng pagkasari ng deterrence at hanggang pagsupil sa mga banta sa exclusive economic zone ng bayan. Pakinggan natin ang DND Secretary. I do not really see the maturity for them to advocate such. If they do not realize the purpose, then they are either mouthpieces of something else. Nabatid na itong Tomahawk missile ay kaparehong uri ng missile na ipinambala ng US sa unang serye ng mga missile attack nito sa Iran itong mga nakarang buwan. Ako si Edniel Parosa, Region H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Na magsasanib puwersa naman ng DPWH, PNP at DILG para sa mas mahigpit na implementasyon ng anti-truck overloading. Ito'y makaraang gumuho ang bahagi ng Kaliwet-Bailey Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur matapos daanan ng isang 20-ton truck. Higit na mas mataas sa 5-ton load limit ng naturang tulay. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, kailangan ng kumilos ang Highway Patrol Group para sa mas istriktong pagpapatupad ng anti-truck overloading at napapanahon na rin para sa mailalim sa rehabilitasyon ng mga kalsada tulay sa bansa. Sinabi ni Dizon, mas mainam kung gagamit ng magagandang materyales sa pagsasaayos na may ito gaya ng reinforced concrete pavement na ginagamit na ngayon sa Maharlika Highway. Asan yung pahayag ni Secretary Vince Dizon?
Samantala, may isang linggo ang mga mambabatas para aralin ang articles of impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas Representative Gerbil Luistro, binigyan ang lahat ng 318 members ng House of Representatives ng hanggang linggo upang suriin ang mga dokumento bago ang plenary vote sa May 11. Sinabi ni Luistro, may sapat na 5 araw para mabasa, mapag-aralan ng mga mababatas kung may basihan ang mga alegasyon ng betrayal of public trust. Dagdag niya, inaasahang magiging handa na ang plenaryo na bumoto sa itinakdang petsa. Ipinaliwanag din ni Luistro na bahagi ito ng due process at alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2025 hinggil sa unang impeachment bid. 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas. Umaga, Pilipinas! 53 makalipas ang alas 5 ng umaga. Mayor Senny Mendoza, good morning! Ay, siyempre, sa mga justices nating suki na nakatutok, aga-aga gumising. Justice Max De Leon, si Justice Energito, si Justice Raul Villanueva, tsaka si Mama Sally. Happy viewing ho sa inyo, ha? Nananakit namang kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina namang kalamnan, epekto po yan ng pagtanda. Ipinakilala po ang Ultraplex, isang health drink mula sa namikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay meron pong HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Minimum fuel inventory compliance ng bansa halos 3 beses na mas mataas. Ayon po naman sa DOE. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ibinida ng Department of Energy na halos 3 beses na mas mataas kaysa sa inuobliga yung kasalukuyan na minimum fuel inventory compliance ng Pilipinas. Ayon kay Energy Undersecretary Winfrey Pentebella, pang mahigit 50 araw pa yung inventory ng batay sa ulat ng Oil Industry Management Bureau ng Kagawaran. Binanggit naman ni Energy Secretary Sharon Garin na steady pero mas mabagal ang konsumo natin sa langis at nagkaroon pa nga ng pagbaba sa demand. Wala rin anyang problema sa delivery yung mga oil company dahil patuloy na kinikilala ng kanilang mga supplier yung sineryohan nilang mga kontrata. Una nang sinabi ng DOE na tigil muna yung pag-aangkat ng langis ngayon dahil sa mga issue sa storage o pag-iimbakan. Pang-anim na pong araw lang kasi kung yung kakayahan ng Philippine National Oil Company o yung maximum capacity sa imbakan. Tinatrabaho na ng Energy Department yung plano para sa pangailangan natin sa National Reserve o karagdagang refinery. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Giselle. Iginit naman ni Vice President Sara Duterte na nanatili siya matatag sa kabila ng kanya'y pag-iwan sa kanya ng mga kaalyado at mga kaibigan sa politika. Ayon kay VP Sara, sa ngayon ay humuhugot siya ng lakas mula sa mga ordinaryong Pilipino na nananatili pa rin nakasuporta sa kanya sa kabila ng kaliwat ka ng kontrobersiya. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag kasunod ng unanimous vote ng House Justice Committee para pagtibayin ang kanilang report na nandideklarang may sapat na batayan para ma-impeach si VP Inday. Bagamat hindi direktang tumugon sa mga alegasyon, iginit naman ng Vice Presidente na nanatili siyang grounded sa harap ng mga kinasasangkutang issue. Kasabay nito, nagpaabot din ng pasasalamat ang Vice President sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers o sa mga Pilipinong nasa abroad na patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya sa panahong ito. Nabawasan ang puwersa ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD matapos manumpa sa National Unity Party ang 3 mababatas na kinabibilangan ng mga kongresista mula sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa lumipat na sa NUP sina Manila 3rd District Representative Joel Chua, Manila 1st District Representative Ernest Dionisio at Manila 5th District Representative Irwin Cheng. Dahil dito, 53 na miyembro ng NUP na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. 3 minuto na lamang bago po sumapit ang ACS na umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Promones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Socrates. Ang sabi ho ni Socrates, smart people learn from everything and everyone. Average people from their experiences. Stupid people already have all the answers. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang, ACS na umaga.
tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation